Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Kasmel Panlaan, shoutout kay Gianna Zel Ramirez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Dahil handa na ang 3, hindi nagantala ng oras si Aaron, at agad na nagtungo para sa Apocalypse. Para naman kay Ivory, alam ni Aaron na gusto niyang lutesin ang problema ng Cloud City, at ayaw ni Ivory na makialam siya sa bagay na ito, kaya hindi gaanong nagtanong si Aaron. Habang nasa daan, hindi mapalagay ang mood ng 3 tao sa Moyang. Bagamat puno ng pag-asa, may kaunting takot pa rin sa hindi nalalaman sa aking puso. Kung tutuusin, para harapin ang bagong mundo, walang makakapag-predict kung ano ang susunod na mangyayari, kung ano ang kakaharapin, more or less may bakas ng takot sa puso ko. Makalipas ang isang araw, 4 na tao ang lumitaw sa Apocalypse. Matagal nang naghihintay sina Yilaw at Sha Chingfeng sa hangganan ng Apocalypse. Alam nila na hindi na babalik ang Aaron kapag umalis siya. Sa hinaharap, hindi na kailangang mag-alala ang mundo na sasalakayin ng mundo ng Xuanyuan ang mundo, at ang mga alalahanin ng Apocalypse sa loob ng 100 taon ay maaaring mawala dahil sa Aaron. Shish Uzo. Nang makita nila ang Aaron, yumuko sila ng may paggalang. Kahit na medyo nagulat si Mo Yang, pagkatapos ng lahat, ang dalawang lalaki ay mukhang mas matanda kaysa sa Aaron, ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Pagdating niya sa site na ito, hindi siya makapagsalita ng kasinglaya ni Yuncheng. Mula ngayon, kung gusto ng mga taong Apocalypse na bumalik sa secular na mundo, hayaan mo sila. Sabi ni Aaron sa kanila. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay napakalinaw sa kanilang dalawa, na nangangahulugan na ang Apocalypse ay walang kahulugan ng pag-iral. Gayunpaman, kung ang kanilang paraan ay ginagamit sa mga ordinaryong tao, sila ay mamamatay. Sana ay masabi mo sa kanila. Nagpatuloy si Aaron. Ang Apocalypse ay may malaking bilang ng mga eksperto. Kung sasalakayin nila ang secular na mundo gamit ang kanilang sariling lakas, magkakaroon sila ng malaking epekto sa secular na mundo, at maaaring baguhin pa ang lahat ng umiiral na sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Shish Uzo. Alam ng Apocalypse na ito ay malulusaw balang araw, kaya umalis sila. Pagkatapos nilang umalis sa Apocalypse, hindi sila naiiba sa mga ordinaryong tao. Sinabi ni Old Yi kay Aaron. Hindi masyadong nagtanong si Aaron. Ang mga bagay na ito ay wala na sa kanyang interes. Inakay niya ang 3 lalaki sa bawal na lugar. Matanda siya Chingfeng at ang kanyang asawa ay malayo sa likod. Kuya Yi, gusto mo ba talagang matuno ang Apocalypse? Tinanong ni He Chingfeng si Yilaw na ang kahalagahan ng Apocalypse ay para sa kapakanan ng mundo ng Xuanyuan. Ngayon ay hindi matalino para kay Chingfeng na magbuwag dahil sa mga salita ni Aaron, dahil walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung babalik ang mundo ng Xuanyuan isang araw sa hinaharap, nang walang pagkakaroon ng Apocalypse, ang mundo ay walang laban. Ngayon Apocalypse, kahit na mayroon ito, maaari ba nitong labanan ang mundo ng Xuanyuan? Nagpadala si Yilaw ng isang pagpapahirap sa kaluluwa, mula nang masira ni Yi Qingshan ang lagusan ng oras at kalawakan at pumasok sa mundo noong araw na iyon, si Yilaw ay nag-iisip ng isang problema. Ang isang tao, nataman ang 10 eksperto sa Apocalypse, kahit na ang matandang Yi mismo, ay nasaktan din ng husto, ang ganitong uri ng agwat ng lakas ay napakalinaw. Kaya mula noon, alam ni Yilaw na kung ang mundo ng Xuanyuan ay kasangkot sa isang pagbabalik, ang mundo ay hindi mapaglabanan kung wala ang Aaron. Ipinapakita rin nito na ang Apocalypse ay walang halaga ng pag-iral. Higit pa rito, hinding-hindi magdududa si Yi sa sinabi ni Aaron.
Mali ka. Kahit hindi mo kayang labanan, hindi ka maaaring sumuko. Sabi ni He Qingfeng. Yi Lumang nanunuyang ngiti, sinabi, ikaw ay natatakot sa, hindi Xuanyuan mundo, ngunit natatakot na mawala ang kanilang mataas na posisyon. He Qingfeng ay sinabi sa puso, ang mga mata ay nagsiwalat ng bakas ng pagkakasala. Takot talaga siyang mawalan ng posisyon at maging ordinaryong tao pagkabalik niya sa secular mundo. Wala na siyang mga subordinate na mag-utos sa kanya at ang tronong mauupuan. Kung matako ka, mas mabuting sabihin mo sa tito mo at tingnan mo kung papayag siya, sabi ni Yi. Paulit-ulit na umiiling si He Qingfeng. How dare he go to Aaron para sabihing hindi siya takot sa kamatayan. Sa oras na ito, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Aaron sa tainga ng matandang Yi. Napakaliit nito na siya lang ang nakakarinig. Mayroon kang responsibilidad na kontrolin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo, ngunit siya Qingfeng ay dapat iwanan. Nang matapos ang mga salita, yumuko si Yilaw sa bawal na lugar. Anong ginagawa mo? Tumingin si He Qingfeng sa matandang Yi na may naguguluhan na mukha. Sa sandaling bumangon siya, ipinalakpak niya ang kanyang kamay sa likod ni Qingfeng. Ang kanyang lakas sa paglipas ng mga taon ay dinurog ng kanyang kamay. Ikaw, anong ginagawa mo? Galit na tumingin kay Yilaw si He Qingfeng. Sa ngayon, malinaw na nararamdaman niya ang pagdaan ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at hindi niya ito makontrol. Kapag natapos na ang kapangyarihan, siya ay magiging isang ordinaryong tao. Ito ang paliwanag ni Shish Uzo. Hindi tama ang isip mo. Hindi niya hahayaan na panatilihin mo ang iyong lakas at bumalik sa secular na mundo, sabi ni Yi. Napakabangis ni He Qingfeng kaya nawala ang kanyang posisyon bilang pinuno ng 3 bulwagan. Ngayon ay gumugol siya ng maraming dekada ng pagsusumikap. Bumalik man siya sa secular na mundo, isa lang siyang walang kwentang tao. Bakit kaya mo? Ikaw naman ang gustong i-abolish ako diba? Nag-aatubili na sabi ni He Qingfeng. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Old Yi sa kanya si Qingfeng. Tahimik na nakatingin sa direksyon ng ipinagbabawal na lugar. Sa anumang kaso, dahil sinabi ng Aaron na ang apocalypse ay hindi umiiral, kung gayon ang apocalypse ay hindi umiiral. Sinabi niya na siya si Qingfeng ay mapanganib, kaya siya si Qingfeng ay maaari lamang maging isang walang kwentang tao. Sa aking dakilang tiyuhin, yumuko ng malalim ang matandang Yi at hindi makatayo ng mahabang panahon. Apocalypse na ipinagbabawal na lugar. Nang makita ng 3 tao ni Moyang ang lagusan ng oras at espasyo, ang bawat mukha ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang panig. Hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito, may mga ganoong lugar, para itong makulay na black hole, hindi makikita sa huli. Sa kabilang dulo ng tunnel ay isang bagong mundo para sa kanila. Aaron, ang kabilang dulo, ay mundo ng Xuanyuan. Huminga ng malalim si Moyang at tinanong si Aaron. Nakangiting tumango si Aaron at sinabing, bakit, natatakot ka? Sumulyap si Moyang sa kanyang bibig at sinabing, hindi ako natatakot sa anumang bagay sa aking buhay. Aba, mayabang. Bakit hindi ka muna? Biro ni Aaron. Tumalon ng diretso ang talukap ni Moyang. Medyo mabigat pa ang hakbang na ito para sa kanya. Kung gusto niyang mauna, tiyak na hindi sinasadya ni Moyang. Sabay na tayo. Buti na lang may kasama. Nakangiting sabi ni Moyang. Aaron na may isang alon, 3 tao ay balot ng isang puwersa. Don't worry. Kung mauna ka, hindi na ako mag-abala pang hanapin ka sa buong mundo. Sa pamamagitan nito, tumalon si Aaron sa buong buhay niya. Pagkatapos mo'y ang 3 tao, uncontrollably nahulog sa space-time tunnel. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang imulat ni Moyang ang kanyang mga mata, napunta siya sa isang bagong kapaligiran. Ang buong silid ay gawa sa kahoy, at kung saan mo makikita, ang lahat ay gawa sa mahagani, na may istilong retro na dekorasyon. Nakahiga sa isang tabi, magkasunod na nagising sina Liu Fang at Dao 12. Para kay Liu Fang, lahat ng nasa harap niya ay may pakiramdam, dahil ito ang paborito niyang estilo ng dekorasyon, antique. Narating na natin ang mundo ng Xuanyuan. Tanong ni Liu Fang kay Moyang. Hindi alam ni Moyang kung ano ang sitwasyon. Bagamat nagbago ang kapaligiran, hindi niya matiyak kung nasaan siya nang walang tulong. 3,000. Hinahanap ni Moyang ang mga tao kahit saan, ngunit bukod pa sa kanilang 3, hindi niya nakikita ang Aaron sa silid.
Tumayo si Daw 12, medyo nanginginig, halatang hindi nakabawi sa epekto ng time and space tunnel. Halika, lumabas ka at tingnan mo. Sabi ni Daw 12. Nang marinig ito, mabilis ding tumayo sina Mo Yang at Liu Fang. Pagdating niya sa pintuan, tumingin muli si Daw 12 sa kanila, dahil ang itinulak niya ay hindi lamang isang pinto, kundi pati na rin isang bagong mundo. Itigil ang tinta at magmadali. Si Mo Yang ay humihimok ng paraan. Hindi na nag-alinlangan pa ang Daw 12. Tinutulak niya ang pinto. Sa labas ay isang hardin, maliit na tulay na tubig, kaaya-ayang kapaligiran, ang sariwang hangin, hayaan ang tatlong tao na hindi maiwasang huminga ng malalim. Ang halimuyak ng damo at ang kasariwaan ng lupa ay ang mga damdaming hindi pa nila naramdaman sa lupa. Gising na ako. Sa oras na ito, dumating ang Aaron sa tatlo. Nang makita ang Aaron, nadama ni Mo Yang ang higit na seguridad, dahil ang Aaron ang garantiya ng kanilang kaligtasan. Hanggat nakita niya ang Aaron, walang panganib. Aaron, gaano na ba tayo katagal natutulog? Tanong ni Mo Yang. Malapit na, araw at gabi. Sabi ni Aaron. Buti na lang, tayo na ngayon. Nasa Xuanyuan World. Nagpatuloy si Mo Yang. Halika, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Sabi ni Aaron. Ito ang lungsod ng Longian at ang lugar kung saan unang dumating ang Aaron sa mundo ng Xuanyuan. Naging manugang pa nga siya ng pamilyang Chen sa Longian City, na hindi makapagsalita sa Aaron. Sa lupa, pumasok ako sa pamilyang So. Hindi ko inaasahan na dumating ako sa lungsod N ng Longian sa simula at naging miyembro ng pamilyang So. Habang naglalakad sa mga kalye ng Longian City, pakiramdam ng tatlo ni Moy ang na para silang nasa isang pelikula at lungsod sa telebisyon. Ang sinaunang kapaligiran ay partikular na malakas, at lahat ay puno ng kasariwaan para sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang mundo ng Xuanyuan ay naging isang sinaunang mundo. Napabuntong hininga na sabi ni Mo Yang. Ito lang ang Royal Court ng Xuanyuan World, at may dalawa pang bansa, na lubos na naiiba dito. Sabi ni Aaron. It's totally different. What does it have to be like? Nag-aalinlangan si Mo Yang ng paraan. Hindi alam ni Aaron kung ano ang nangyayari sa iba pang dalawang bansa, dahil wala siyang pagkakataong makita ito sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa mundo ng Xuanyuan sa pagkakataong ito, na-explore na ito ni Aaron gamit ang sarili niyang divine sense, na ikinagulat niya. Ang Imperial Court ay parang sinaunang panahon, habang ang Xia Kingdom ay isang panahon na puno ng mataas na teknolohiya, mas maunlad pa kaysa sa modernong sibilisasyon ng mundo. Tulad ng para sa Chang'e, ito ang pinaka hindi inaasahang bagay para sa Aaron. Ito ay ganap na ilang, tulad ng simula ng sibilisasyon ng tao. Ang buong mundo ng Xuanyuan ay higit na katulad ng pag-unlad ng sibilisasyon ng tao. Ang bawat bansa ay kumakatawan sa iba't ibang punto ng pagbabago. Ang pangkalahatang sitwasyon ay nagbibigay kay Han Sanchen ng kakaibang pakiramdam na tatlong magkakaibang beses na lumilitaw sa parehong mundo, tulad ng isang tao na sadyang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.